dapat ngayon pa lang bumaba ka na sa pwesto dahil darating rin sa susunod na buwan mapatalsik ka na dahil nakatadhana na. This is history in the making that the son, like father, February 25, napaalis sa pwesto. Kung nagtino ka lang sana, hindi mangyari yan at yung curse ng inyong pamilya, mawala siguro yun. Pero hindi ka nagtino. Ginaya mo yung ama. So, ibig sabihin, matanggal ka rin bumbong. Yan ang intindihan mo ha. Bear it in your alimpatakan sa Bisaya pa, in your sa utak, kung may utak ka pa. Kasi sabi nila, kahit daw anong pinsan natin kayo, hindi na yan nakikinig. Palagay natin, hindi makikinig. Dahil ang baliw, hindi naman talaga makikinig ang baliw. Di ba? Pero, nagingin lang ako ng 1 minutong hindi ka baliw. At makinig ka. Matulad ka rin ng inyong ama sa February 25. Mas worse pa daw sa ama mo. Hindi naman siguro coincidence ang kalendaryo. Tingnan mo bongbong ang kalendaryo. February 25, 1986. That is the inauguration of your father that is the fourth inauguration of your father as the 10th president of the Philippines. Pero 3 hours later, inalis ka sa people power. Ngayon, February 25, 2025, Tuesday pa rin. Yan ang tandaan mo ha. Huwag kang matulog dahil yan ang pizza araw na ikaw po ay maalis sa pwesto mo dahil tinadhana na yan sa buhay ng mga Marcos. Walang Marcos na magpaiwang habang buhay dito. Walang forever. Maaalis din kayo dahil yan na po ang blessing ng Panginoon sa bansang Pilipinas na tanggalin ang mga magnanakaw, sinunggaling, manggagamit, at saka budol, at saka ano yun? Baka maalis kayo. Naririnig tayo sa buong mundo. Ngayon lang tayo muli nagkatakutan po, except sa Friday group, kasi every Friday kayo dito. Sa everyday group, everyday kayo dito. Kami sa Marcos alis dyan. Ngayon lang kami nagbalik ulit dahil nakikita na natin Strike Anywhere group kayo. Okay, very good. Kahit saan po kami. Yes po, si ex-music band. Kahit saan, Strike Anywhere group, no? Maganda ito, no? Punta kayo sa Batangas, ha? Sa Friday, meron kaming rally sa Batangas, sa Marcos Alisjan. Sa Tanawan, Batangas yun. Sa Friday. Hindi tayo makapag-rally dito sa Friday. Sasabayan dito dahil wala tayong permit. Hindi naman tayo bibigyan ng mga permit. Dahil ang bibigyan ng mga permit, yung nagtatanggol ng mga masama. Diba? Tayo po ay gumawa tayo ng paraan na makapagsabi sa ating mga nanayang. Kaya nag-lightning rally tayo. Ito si Undersecretary Rangke, guys. Ating Undersecretary Rangke po ng Department of Energy po. So, huwag kang mag-alala. Department of Energy po siya dati. Istorbohin, no? So, ito nga, pag-usapan natin ang mga nangyayari ngayon na nakawan sa kaban ng bayan sa pamagitan ng pagpasa nila ng 2025 kaha. At bakit tayo nagsalita? Dahil tayo po apektado. Ang establishmentong ito, apektado. Kasi nagbayad yan ng buhis. Tayo po, mga empleyado dito, mga mamamayang Pilipino, nagbayad tayo ng buhis at apektado tayo sa ginawang pagnakaw ng gobyernong ito sa KA 2025. Kaya magsalita tayo. Kasi yan ang katotohanan. Nagbayad tayo ng buhis.
pawis natin ang mga empleyado dito sa establishmentong ito. Nagbayad kayo ng buwis. Tapos, nanakawin lang ng gobernong ito. Hindi tayo makapag-pigil na, magsalita tayo. Diba? Ang bansa natin ay lugmok na. Bagsak na ang ekonomiya. Wala na sila ngayon. Chinese New Year. Pero saan yung mga businessman na taga-China? Pinapauwi ni Bongbong Marcos sa China. So walang investment dito. So Chinese New Year, masaya kaya sila? Mga negosyante dito ng mga Chinese, nabawasan sila ng mga partner na investor, mga negosyante, dahil pinapaalis ni Bangag BBM. So naka-apekto to sa ating ekonomiya. Walang foreign direct investment na pumunta dahil kurakot ang atong gobyerno. Kurakot si Marcos, kurakot si Martin, kurakot si Lisa, lahat na nasa taas. Kurakot hanggang maubos ang pira ng taong bayan. Anong gagawin natin? Ipagtanggol ng magrarally sa January 31, ipagtanggol nila ang nag-ubos ng pira ng bayan. Hindi tayo maniniwala sa kanilang mga sasabihin sa Friday na ipagtanggol nila daw ang karapatan. Anong karapatan? Karapatan sa mga magnanakaw ang pinagtanggol ninyo. Kaya nga kayo magrarally, nagbayaran kayo. Di ba kayo mahiya? Sa INSA pa kayo nagrally. That is a desecration of the spirit of INSA. Dahil ang INSA po sa February 25, 1986, pinaalis ang Marcos. Ngayon, dito ninyo magtanggol ang Marcos. Kinain, niluwa na noon. Ngayon, kakainin ninyo. Mahiya kayo. Kakainin ninyo. Yung magrarally sa INSA sa January 31, yun ang mga noong araw ng INSA 1986 Revolution, sila yun. Pinalis nila ang tatay ni Bongbong Marcos. Ngayon, nagbayaran sila ni Bongbong at ni Martin Romualdez, magrarally sila. Instead na manawagan nag-iipin si Bongbong Marcos, ang pinanawagan nila, iipin si Inday Sara, si Bibi Sara, na nakuwang na. Ibig sa mag-ihak na. Ibig sabihin, dinisekret nila ang spirit ng INSA. Dahil ang spirit ng INSA ay pinaalis ang diktadoryang ama ni Bongbong Marcos. Dapat ang INSA gamitin lamang sa pagpapaalis sa anak ni Marcos na ama. Bongbong Marcos dapat ang paalisin dito sa INSA sa Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala. Ito po ay isang revelation ko sa inyong lahat. Makinig kayo. Kahit na konti lang tayo, we depend on the blessing of the God Almighty. Dahil ito, tandaan nyo, tingnan ninyo ang kalendaryo. Tingnan ninyo ang kalendaryo sa February 25, 2025. That is Tuesday. Pinaalis ang ama ni Bongbong Marcos sa February 25, 1986. Pariha ang yung 1986 at saka 2025 na kalendaryo, pariha sila, nagkatugma sila. So, ibig sabihin niyan, malapit nang maalis ang Bangag, magnanakaw at sinungaling na anak ng magnanakaw na Marcos na ama. At yung mga nangyayari ngayon sa buhay ng isang Bongbong Marcos na magnanakaw ay isang pagpapatunay na ang pamilyang Marcos magnanakaw talaga. They will vanish on earth with a term, magnanakaw, corrupt family. Hindi nila yan mabura sa istorya ng Pilipinas. February 25, 1986, pinali sila. Tandaan nyo, sasabihin ko, February 25, no? February 25, February 25, 1986, pinali sila. Ngayon, February 25, 2025, mapaalis din sila. Same day, Tuesday. Tuesday yun, February 25, 1986. Tuesday din ang February 25, 2025. So, ako'y naniniwala na kahit na ilan lang tayo dito, pero sa intervention ng Panginoon,
mangyayari ang ating matagal nang dinadasal na mapaalis ang mga sinungaling at pagnanakaw ng Marcos Jr. Kasi kung mawala ang Marcos pagnanakaw, mawala din lahat na magnanakaw na mga nagnakaw ngayon na kasabwat niya. Wala na Martes Romualdez, wala na Martin Luther King Saldico, Martin Luther King, tsaka si Saldico Ben. Ma-out na yan sila kung ma-out natin si Marcos Jr. At alam ko yan din ang inantay ng mga tao sa ating bansa, lalo na yung mga naghirap na OFW sa ibang bansa. Inaantay nila na mawala na si Marcos Jr. dahil ninanakaw lang ng bangag na taong yan ang mga remittance ng mga OFW. Imagine, wala nang pira ang gobyerno. Lahat natin ng mga properties ngayon na pwedeng ibinta, ibinta na. Baka ang isla ng Pilipinas, ibinta na tayo lahat. Saan na tayo? Saan tayo pupunta? Sa Mars? Sa Moon? Paano tayo makapunta doon? Kasi ibibinta na ni Marcos Jr. ang Pilipinas. Yan ang magawa niya. At saka ang pera ay lalayas naman sila, dadalhin niya kung saan sila pwedeng magpakasaya. So tayo, ano mangyari sa ating generasyon, mga Pilipino? What will happen to us, to our children, and our children's children? Kung wala ng pira ang gobyerno, gutom. Kaya po tayo nakikibaka. Kaya tayo po ay nagre-reklamo. Dahil kalabisan na ito. Hindi na po dito. And remember, we are still in a democratic country. Demokrasya ito. We still have the freedom. At yan ang ating sandata na makibaka sa ating gobyerno na lumustay sa pira ng taong bayan. We will make BBM. We will make Bangag Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Saldico, and all those kawatan, magnanakaw ng mga politiko, accountable sa pira na ninakaw nila. Bakit sinasabi ko ninakaw? Kasi nakuha na nila ang mga cash advances sa mga kontraktor na magbibitin doon sa mga project na pupuntuhan ng 2025 pa. Alam nyo ba, last year pa, nag-cash advance na yan sila, mga politiko. Ngayon, nag-umpisa na silang mag-bidding para makuha na nila ang final billing sa mga top funds nila. Kaya nga, todo ano sila, deny. They are all in denial on the accusations na sila po ay ginago nila ang magawa ng 2025 lahat. They are all in denial. Pero ang Panginoon po ay mabait, nagkaroon ng solidong ebidensya. Nahawakan ng ating mabutihing congressman Isidro Ongab ang ebidensya na talagang nagnakaw, dinoktor, dinumper, sinulat nila yung blanco. Blanco muna nila, tapos pag-enroll doon, lagay na for printing, may mga laman na. So, ibig sabihin dito, maliban sa mga ninakaw nilang mga pundo, inalis nila ang PhilHealth, zero budget. Ano pa yung mga ginagawa nila na sinisiro nila? Diba? Ang mga budget para nakawin. Ngayon, 28 blank pages pala yun na blanco, at pagkatapos mapirmahan ng bicameral committee members, nagawa sila ng printing blanco. Pero anong sabi ni Kimbo? May pondo na yan. Pero ang pondo doon nakatago, hindi nilagay dahil ang paglagay doon na sa pagprinta. At sabi nila ay ano daw, kusot yan na ginawa sa mga technical staff. Hindi yun kusot. Kasi ako po, 12 years ako sa Congress, sa Senado, at alam ko ang kalakaran. 17 years ako sa Senado. Sa Kongreso yan, upper house. Alam ko ang patakaran yan.
Ang tawag doon ay force feeding. Mag-usap na lang tayo sa my camp. You assume yours and I'll assume mine. And that is the way how the budget is being made. Alam ko yun. Alam ko ang katotohanan dahil galing ako sa Kongreso. Kaya nga, huwag niyo akong sabihin dahil ito to yun dahil kalakaran na yan. That is really kalakaran. Ano yan? Kawat as usual in the my camp. Di ba? Pero sa kung Speaker of the House ka, kung Senate President ka, ikaw ang magdigla dyan, magtano sa'yo, itong sa'yo. Pero, nagkamali na sila. Kasi this is the first time nagkaroon ng blanco. Of all the years when I was at the Congress, this is the first time na nangyari ang kulyaso. And that is intervention of God. Sabi ng Panginoon, hintuan na itong kabaliwan nyo. Hintuan na natin ang pagnanakaw nyo. Ipabulgar ko na kayo sa taong bayan. At nangyari. Praise God! Praise God! Na nangyari itong lahat. Binulgar mo na ang kabalastugan ng mga magnanakaw na politiko sa Kongreso. Ikaw na lang, you are the one who did this. Na mabuko sila, mabisto ang kanilang modus operandi. Dahil noon ba yan sa Kongreso, talagang ganon sila magnakaw. Magaling sa my camp, yun na. Eh, nung ang program noon, maliit lang yan. Ang tawag lang doon ng mga malalaking insertions sa mga department agencies. Pero ngayon, yung unprogram, yun ang mukha ng pagnanakaw talaga. Kasi yung unprogram, pinupunduhan nila. Unprogram, pinupunduhan na walang pang pangalan na proyekto at sila lang ang gustong maglagay doon. So yun ang katotohanan sa ating politika sa Pilipinas. Nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere. Kaya nga, namulubi tayo. At bakit hindi tayo magrereklamo? Because it affects all of us. Kasi, ang pera sana na gagamitin para sa mga basic services, health, education, security, o ano pang pagkagatuhan niya, pagkain sa tao, wala dahil ninakaw na nila. So, sino ngayon ang hindi magreklamo? Sasabihin ba nila na ang mga sinasabi natin dito ay hindi valid? Hindi valid? Valid lahat ang ating mga sinasabi dito dahil it affects the life of Juan de la Cruz, which is us. Kaya nga, dapat tayo po lahat mag-alsa, magreklamo, sasabihin, Hoy, bumaba ka na dyan, Bongbong. Kasi hindi mo nakuha ang aming gustong mangyari sa bansa ito na kami po ay gustong aasinso. Pagkos ang ginawa mo, tinakaw mo para ang mga taong Pilipino maghirap-hirap dahil ba ay ikaw ay sama-samang bumabangon kayong tuligsain at parusahan ang mga Pilipino dahil pinaalis kayo noong pamilya mo panahon ng tatay mo. Yun ba ang pabangon muli? Hindi pwede yan. But I will tell you, Bongbong Marcos, magaya ka sa ama mo. Tandaan mo, February 25, umalis kayong lahat. In 1986, February 25, tapos na kayo, umalis na kayo at aalisin ka ng taong bayan. Tandaan mo yan! Itabak mo sa utak mo ngayon, February 25, 2025, yan ang katapusan mo. Itakwil ka ng taong bayan dahil katulad ng ama mo, magnanakaw ka. Magnanakaw! 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 Sinungaling, magnanakaw! Umalis ka na! Hindi ka na namin kailangan. Walang awa sa sambayan ng Pilipino. Wala kang awa sa sambayan ng Pilipino dahil katulad ka ng ama mo. Eh, ang tanong, mamunga ba ang mangga ng santol? Mamunga ba ang mangga ng santol? Ang mangga ay mamunga ng mangga. Mangga gamit sila. Manluloko sila. Manggagahasa sila. Mangga gamit. Mangga. Yun ang pamilya Marcos. At kung
hindi siya alien bumaba. Ito lang. Kung bababa si Marcos dahil mahiya siya, kung mahiya siya. Hindi, in case lang, ha? Kung bumaba siya, kusa siya mag-voluntary resign, bumaba siya, then we can forgive him unconditionally. Diba? Forgive unconditionally, but we can only trust conditionally. Ha? Diba? May bad yun eh. May Magnanakaw! 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 Bumbong! Lahat ng mga Marcos! Ito! Dapat ngayon pa lang bumaba ka na sa pwesto dahil darating rin sa susunod na buwan mapatalsik ka na dahil nakatadhana na. This is history in the making that the son, like father, February 25, napaalis sa pwesto. Kung nagtino ka lang sana, hindi mangyari yan at yung curse ng inyong pamilya, mawala siguro yun. Pero hindi ka nagtino. Ginaya mo yung ama. So, ibig sabihin, tanggal ka rin bumbong. Yan ang intindihan mo ha. Bear it in your alimpatakan sa Bisaya pa, in your sa utak, kung may utak ka pa. Kasi sabi nila, kahit daw anong minsan natin, hindi na yan nakikinig. Eh, palagay natin, hindi makikinig. Dahil ang baliw, hindi naman talaga makikinig ang baliw. Di ba? Pero, nagingin lang ako ng 1 minutong hindi ka baliw. At makinig ka. Matulad ka rin ng inyong ama sa February 25. Mas worse pa daw sa ama mo. Eh, hindi naman siguro coincidence ang kalendaryo. Tingnan mo bongbong ang kalendaryo. February 25, 1986. That is the inauguration of your father that is the fourth inauguration of your father as the 10th president of the Philippines. Pero 3 hours later, ginalis ka sa people power. Eh ngayon, February 25, 2025, Tuesday pa rin. Yan ang tandaan mo ha. Huwag kang matulog dahil yan ang pizza araw na ikaw po ay maalis sa pwesto mo dahil tinadhana na yan sa buhay ng mga Marcos. Walang Marcos na magpaiwang habang buhay dito. Walang forever. Maaalis din kayo dahil yan na po ang blessing ng Panginoon sa bansang Pilipinas na tanggalin ang mga magnanakaw, sinunggaling, manggagamit, at saka budol, at saka ano yun? Baka maalis kayo. So mga kapatid, hanggang dito lang ang pagsalita ko ngayon. Ang susunod natin pagpasalitain si kapatid Saira. Si Saira kasi galit ito.